Earlier today po, si Vice President Sara Duterte issued a statement regarding the impeachment proceedings yesterday, and she did not directly address the allegations on corruption. She chose to focus on the law school issues. And at the end of that statement, she said na the government failed to give relief to the public in this price crisis because the public funds are being used for political maneuvering. Ano po ang reaction po ng Palace po dito? Muli, no? Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Yan ang sabi ni Gore Vidal. Ilang oras po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Halos 2 oras. Natapos na nga po ang lunchtime, hindi pa po tayo nakapag-lunch para lang matapos ang ating briefing. Sa oras na yun, wala man lang ba siyang nalaman at nakita at narinig kung ano-ana ang mga programa ng Pangulo. Nakakalungkot para isang public servant, no? Nakakalungkot para sa isang public servant na lumalabas na walang alam. At wag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Ma'am, on another matter po, the Ombudsman is investigating 26 lawmakers na allegedly ay involved po sa infrastructure scandal, no? Not just flood control but infrastructure scandal. May knowledge po ba tayo dito or ano po ang masasabi po natin? Well, trabaho po mismo ng Ombudsman, ng DOJ, ang pag-iimbestiga po dito. So, maganda po yan na pangitain at senyales na patuloy at porsigido po ang Office of the Ombudsman na tutukan ang korupsyon na naganap kahit ngayong administrasyon na to at noong nakaraang administrasyon. Maganda po yan. So we are seeing more names po being implicated in this scandal po. Depende na po yan sa maiimbestigahan po ng Office of the Ombudsman. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Microphone, please. Ay, dito. Kay Mase. Good afternoon po, ma'am. Reaction lang po regarding po dun sa recent IMF at saka Moody's projection po sa economic growth ng Pilipinas. Confident pa rin po ba ang Marcos administration if it will still achieve upper middle income status and its poverty reduction targets within the Marcos administration po? Although sabi nga natin na hindi ginusto ng pamahalaan at ng Pangulo ang nangyayaring kaguluhan po sa Middle East, minabuti po natin na kunin na rin po ang komento ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca patungkol po dyan. Ibibigay ko po ang kanyang mensahe and I quote, "By July 2026, the World Bank will indicate whether we have met the income threshold for upper middle income status based on 2025 performance. Formal classification may require additional years of sustained results. We remain confident this will be achieved within the term of the Marcos administration. Despite geopolitical tensions and heightened uncertainty, we will stay the course in stabilizing the economy and strengthening social protection to sustain poverty reduction." Thank you po. Another topic po, ma'am. I-clarify lang po namin kung may flagship project po ba ng Marcos administration yung naapektuhan na ng ongoing austerity measures? Sa ngayon po ay hihingin ko po muna at ibibigay ko po sa inyong detalye. Thank you po. Follow-up question mula kay Chloe Hufana, Business World. Yusek, also on the IMF, they cited po a weaker than expected reform momentum, a sharp decline in public investment and confidence as key drags for its slashed forecast. What specific steps is the President taking to reverse these in the near term? Well, alam naman natin po kung ano pong ginagawa ngayon ng economic team, pati po sa pangunguna rin po ni Secretary Arsenio Balisaca. Sinabi niya rin po ito, in I quote,
most Asian economies are likely to miss their growth targets this year due to global supply chain disruptions and heightened uncertainty from the Middle East. So sa ngayon po, kahit ano po ang naranasan natin ngayon dahil dulot ng gulo dito sa Middle East, pinagsusumikapan po ng gobyerno na maibsan or maiwasan, mabawasan ang naranasan natin na hirap dulot ng krisis sa Middle East. So patuloy pa rin po ang pagpapalago ng ekonomiya. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi ma'am, on a different topic lang po. Another lawmaker supported the proposal to suspend the pension premium sa members po ng state-run pension funds. Senator Sherwin Gatchalian is proposing the Protect program where the government will temporarily shoulder the contributions of employees para po sa SSS and GSIS as a measure to the middle income class. So, how does the Palace view this proposal and kakayanin po ba ng pondo ng pamahalaan na sagutin yung pension premium ng mga members? Yan po ang aaralin. Pero sa ngayon po, meron na pong ginagawa na ang SSS, ang GSIS at pag-ibig para sa ating mga kababayan dahil nga sa nangyayaring gulo dito sa Middle East. Sa SSS po ay meron na po silang aabot po sa 60 billion pesos financial assistance and benefits para sa mga miyembro, pensioners at sa mga employers sa kanilang mga loan programs at yung early implementation ng 2026 pension increase. At nandun din po yung loan penalty condonation, pati po sa employer na patungkol po sa contribution delinquency. Ay meron na rin pong relief na ibinibigay po ang SSS. Ang GSIS naman po, sa ngayon, meron pong tinatawag na Balik Ginhawa Program. Ito po yung 3 buwang loan moratorium. I-refund muna para po magamit ng ating mga kababayan at babayaran po nila ito nang wala pong tinatawag na interest. At meron na po, sa ngayon po ay meron 297,162 out of 353,667 applications na nag-qualify na po para dito sa Balik Ginhawa Program. Sa pag-ibig naman po, nag-announce po ang pag-ibig na special benefits package para po sa mga repatriated OFWs. At pwede pong ma-withdraw up to 100% ang pag-ibig regular savings and modified pag-ibig 2 savings bago po ito mag-mature. At makaka-avail din po sila ng 3 buwang moratorium sa kanilang housing loan payments na walang interest at walang penalties. Thank you ma'am. Isang follow-up lang po doon sa question ni Kuya Alvin kanina, doon sa magpa-file po ng complaint against po doon sa mga nagpakalat ng fake news sa health ng Pangulo. Last Monday po si Senator Amy, nagbanggit po siya ng statement related din sa health ni President Marcos. And later that afternoon, si Pangulo po, siya po yung mismo nag-debunk ng mga claims about his health. Possible din po ba na makasama sa mga irereklamo ang kapatid ng Pangulo? Kung si Pangulo pang tatanungin natin, buong pagmamahal, buong paggalang ang ibinibigay niya sa kanyang kapatid. Hindi po siya kakaibang kapatid. So, yun po ang ugali ng ating Pangulo. So, ang NBI po, depende na po sa NBI yan kung paano nila itong iimbestigahan. Thank you po. Wala nang katanong mula sa MPC. Balik sa iyo, si Claire. At bago tayo magtapos, bilang tugon sa kautusan ni Pangulo Marcos Jr. na mabigyan ng tuloy-tuloy at dagdag na mapagkakakitaan ang mga kababayan natin sa sektor ng transportasyon, tupad tuloy pasada program inilunsad ng pamahalaan. Ang naturang programa ay bunga ng pinagsanib na puwersa ng Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Secretary Bienvenido Laguesma at ang Department of Transportation sa pangunguna ni Secretary Banoy Lopez. Layunin nito na mabawasan ang pasanin ng mga drivers at iba pang manggagawa sa sektor ng transportasyon, dulot ng gulo sa Middle East at madadagdagan ang kanilang kita sa pang-araw-araw. Inilunsad ang programa noong Lunes, April 13, kung saan aabot sa 134 na public utility jeepney driver beneficiaries ang una nakatanggap ng minimum wage sa loob ng 20 araw. Dagdag pa ito sa kanilang kita. Saklaw sa unang implementasyon ang programa ang mga drivers na may rutang Anonas, Aurora, Lagro, Fairview, Dahlia, Cubao, Arayat, Fairview Wet Market, Cubao, New York, at Lagro, SM North, EDSA.
Ngayong araw aabot sa 400 beneficiaries mula sa General Luna at DAPA sa Surigao ang mabibigyan ng 10 araw na minimum wage sa March 24 hanggang April 7. Sa likod ng mga pagsubok dulot ng kaguluhan sa ibayong dagat, walang patid ang Pangulo sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Makakaasa ang lahat na prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng sabayang Pilipino. Walang maiiwan sa bagong Pilipinas. At bago po tayo magtapos, meron po tayong announcement. The President has accepted the resignation of National Security Advisor Eduardo Año. Secretary Año has decided to retire from public service after decades of continuous service in government and the military. We thank Secretary Año for his dedicated and distinguished service to the Filipino people. As National Security Advisor, he played a key role in strengthening our national security framework, advancing our counterterrorism and internal security efforts, and ensuring close coordination across the security sector during a period of evolving regional and global challenges. His leadership has helped maintain stability and protect the welfare of our citizens. The President has appointed Eduardo Oban Jr. as his successor. Secretary Oban is a former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines and a graduate of Philippine Military Academy class of 1979.